Yo guys, check. Kamusta mga idol? Ayan, good morning sa inyo mga lodi. Magandang umaga. So ayan, maganda ba ang umaga natin mga idol? Grabe, pag may trade ka talaga, pagising-gising ka no? So sino yung mga gumigising-gising dyan kanina na nagsasalita si Trump mga lods? Madaling araw kasi yun mga alas 3, alas 4. Mga idol, no? Yung ating pagsasalita ni Donald Trump. So, hindi ko na masyadong kumbaga, gumigising lang ako, umiihi kasi ako pag madaling araw. Nakikita ko yung mga ganun, no? Nakita ko naka-live si si nakalimutan ko yung pangalan nun. Sinusundan ko sa YouTube, naka-live siya, nagsasalita si Trump. Tapos, nagpa-pump yung market. Pero hindi na ako hindi na ako nababahala doon kasi nakaset yung profit ko sa trade ko mga lods eh. Nag-set ako ng 150 USD bago ako matulog. Nakaset yun na kapag tumama siya sa 150 USD, automatic magsasara na yung aking trade at ipa-profit niya na yung 150 USD. So ito na yung dito siya pumasok mga idol. 15 minutes ko lang Ayan. So dito yung long position natin. Ito yung position natin, 'di ba? And then nag-profit siya dito ng 150 USD. Kaya kung titingnan nyo, nasa 225 na yung 100 tama, 225 na yung ating dito. So nag-profit na siya. Nag-automatic profit na siya, mga idol. So ito yung ito yung kapag ginagawa ko lang to kapag yung hindi ko binabantayan yung yung trade ko. Doon ko lang siya ginagawa pero mas maganda pa rin yung nagtitrailing ka, yung sinusundan mo siya, no? Yung binabantayan mo siya. Kasi tulad niyan, mas umangat pa siya, so sayang. No, hindi natin nakuha. Pero okay lang yun sa atin mga idol kasi magkano yun? 150 USD, magkano sa 80k, sa 8k, 80k tuloy. 8k din yun mga lods eh. So, for me, goods na yon. Ngayon, ang problema lang natin dito is hahanap na naman tayo ng position mga idol, no? So ayan, hahanap ulit tayo ng position dito ngayon. Kasi dito yung position natin, sabi ko nga ang ganda ng position ko. So nung umangat siya, profit, and then ngayon hanap ulit tayo. Kagabi hindi ko na napanood si Boss Robo kasi naka-download ako ng kaya maaga din ako natulog eh. Nanood na lang movie, dinownload ko yung malinaw na kasi yung Chainsaw Man tsaka yung yung Demon Slayer. Hindi ko pa nga napanood yung Demon Slayer, Chainsaw Man muna pinanood ko eh. So medyo dun ako nakatulog na pagkatapos nun mga loads. So ayan, sinet ko na lang yung take profit ko na 150. And then yun na nga, tinamaan na siya. So ayan, grabe. Mag-news tayo ngayon mga idol. Bago ang lahat, alam nyo na, sana i-like nyo ang ating video. And then, ang tawag dito, sa mga gusto ng ganitong content, everyday update tayo sa crypto space, global news, mag-subscribe na kayo sa channel natin. Check yung link din sa description natin, makakatulong yun sa inyo mga idol. So unahin na natin ito mga lods. Ayun na nga, Bitcoin is pumping with Trump speech. He is giving FOMO, no? O fear, uncertainty, hindi. Pad pala yun. Fear of missing out of the market, sabi niya, no? All market is focused on daily closing price. So medyo nag-pump nga, nag-96. No, imagine yung ating Bitcoin mga lodi from 85 to 90. Ba? 85 to 95 ata yun. O 90 to 85. Laging ganun lang mga idol No? Laging ganun lang yung ginagawa ng Bitcoin. Natin sa 1 hour. Dito lang siya sa range na to. No, simula nung November. Ayan kita niyo yan. Tanggalin na natin to. Dalawang chikito na to.
Ayan. So, 85 to 90 lang to lagi, mga idol eh. Oh. So, ay 95. 85 to 95. So, ngayon, umabot siya ng 96. Mga loads. Na-break niya. No, na-break niya. So, na-break niya yung sumpa na 95. Ano kaya mangyayari dito, mga loads? No? Didiretso na ba to? O fake pump yan at bababa ulit? No, ayun yung ating abangan dito, mga lodi. No, pero sa ngayon, nakaramdam tayo ng pump. So, respect the pump, sabi nga nila. Swerte yung mga nakasabay, mga idol. At sana nag-profit kayo. Pero sa ngayon, aabangan natin ang mga sunod na kabanata dahil maraming na-delay. No, na-delay yung sa Clarity Act. Tapos may announcement ngayon Ngayon ata yun, yung sa 14 ngayon, di ba? O baka bukas to mamaya to ng madaling araw. Yung announce ng Supreme Court sa tariff ni Daddy Trump, mga lodi, no? So pwedeng maging volatile pa yung market sa mga susunod na oras. So maghanda kayo, mga idol. Luto kayo spaghetti, maghanda kayo. Hindi, joke lang yan. May nagtanong pa nga reporter, sabi dito, mga lodi, you promised $2,000 checks to American using tariff revenue. Kasi nga, di ba, pinangako ni Trump yan, di ba? Lahat ng mga American citizen, bibigyan natin ng $2,000. Di ba? So, sabi ni Trump, I promise that. When did I do that? Pati ata yung 2,000, mga idol, na-cancel, na-delay. Looks like no tariffs, stimulus is coming soon, sabi mga lodi, no? Pero sa tingin ko, mga lodi, nag-joke, ewan ko pero sana nag-joke lang si Trump, no? Kasi syempre, sinabi niya talaga yan, binalita pa nga natin yan Sabi niya dito, people that are against tariffs are fools. We are now the richest, the most respected country in the world with almost no inflation and a record stock market price. 401 Ks are highest ever. We are taking in trillions of dollars and will soon begin paying down our enormous debt. 37 trillion yung utang nila. Record investment in the US. Plants and factories going up all over the place. A dividend of at least 2,000 a person, not including high income people, will be paid to everyone. No? Yung mga mayayaman kasi yung tablado na yun sa 2,000. Yung mga kumbaga mga normal, yung mga ano ba tawag doon? Yung mga standard citizen. Yung mga normal lang na kumikita, no? So, sinabi niya rito, cancel na mo. Hindi, nakakapagtaka lang yun, no? Na ba't sinagot ni Trump? I promise that. When did I do that? So, hintayin natin yung follow-up news dyan, mga lodi, no? So, si Robert Kiyosaki, kilala nyo na to, mga lodi, hindi na to iba sa atin, si Kuya. Nag-comment siya doon sa nangyari sa Trump versus Jerome Powell, no? Sa tingin nyo, kanino siya panig, mga idol? Saan hindi pa nababasa? Ayan, huwag yung basahin. Sabi dito, Death of Justice files charges against the Fed and Fed Chairman Powell. Sabi niya, question mark. Yay, it's about time, sabi niya, mga lodi, no? So, parang pabor siya sa ginawa ni Trump. Trump bombed Venezuela and captured Maduro. Trump now bombed the Fed and captured Fed Chairman Powell. Will Trump end the Fed? No, pwede din yan, mga idol, no? Yung mawawala na yung Fed. Ilang beses na may mga nagsabi niya na tanggalin na yan, Fed. Yung RIS tanggalin na rin. Ayun yung mga nabalita natin dati. So sabi dito, why not? The Fed is a Marxist because it is centralized bank. The creation of the Fed in 1913 and brought with it the 16th Amendment, aka income tax.
Up until the creation of the Fed, America was a tax-free nation. So, nung wala pa daw yung Fed, tax-free daw yung mga American citizen nun, o yung bansa nila, nation, no? Walang tax. America was founded on a tax revolt known as the Boston Tea Party in 1973. So, binabalik niya na yung mga history dito, mga idol, no? Then came the Fed in 1913. And, as you know, Marx said, a graduated income tax is essential to the spread of communism. God bless Donald Trump for taking out narco-terrorist Maduro of Venezuela and now criminal counterfeiter Fed Chairman Powell. Gold and silver rallied on the good news. So ayan na. So pabor si Robert Kiyosaki, no, ng Rich Dad Poor Dad sa ginagawa ni Trump na ano ba tawag doon? Kay Jerome Powell, mga lodi, no? Pambubuli. Pambubuli kay Jerome Powell, mga idol. So, ito, nako. Good news ba to o bad news, mga idol? BlackRock money is leaving crypto, no? So, medyo bad news ata to sa BlackRock. BlackRock's clients just pulled 150 million out of spot Bitcoin and Ethereum ETF yesterday, no? So, yung puro outflow na nangyayari ngayon, mga lodi, no? Medyo ganun talaga yan. For me, hindi naman siguro to ganun big news o big deal, mga idol. Kasi kunyari ngayon nag-pull out ng 100 million tapos kinabukasan o next week inflows naman ng kabaliktaran din, 100 million din. Minsan mas malaki pa nga eh. So, good. Sa akin wala to, no? Okay lang yan, mga idol. Parang ini-exaggerate lang ng balita. O, ito. Breaking news. These 3 Democrat senators tried to delay the U.S. Senate Banking Committee for the markup vote on Crypto Market Structure Bill o yung Clarity Act. 3 Democrats daw, mga lodi, no? Parang dinidelay nila, no, yung pag-aproba sa ating Clarity Act. This Thursday, January 15 at 10 a.m., these 3 stooges also voted no on the Crypto Genius Act in the past and now law, no? Kumbaga, parang kilala na sila na talagang nagdi-delay. Ito yung 3 na yon, mga lodi, no? Si Jack Reed, si Chris Van Hollen at si Tina Smith. Sila daw yung mga Democrats na nagdi-delay sa ating Clarity Act. Nakapasaway na Democrats, mga idol. Patagal kayo, no? Parang kaya sinasabi to kasi syempre yung mga botante na gusto yung Clarity Act, alam nyo na kung sino hindi nyo iboboto sa susunod. Parang ganun yan eh. Ultimo, ito na naman si Eric Trump. Ito yung 2 anak ni Trump, si Eric Trump tsaka si Junior, mga idol, no, biglang naging basihan, no, yung kanilang mga sinasabi ngayon o nagkakaroon na ng bilang yung mga comment nila pagdating sa crypto space. Samantalang dati hindi naman sila pinapansin, naman sila mas may bilang pa yung mga iba eh. Sila Bitboy Crypto, di ba? Sila pa yung may mga parang paniniwalaan kaysa dito sa dalawa na to eh. Pero si Eric Trump lang to, wala yung isa. Pero ngayon syempre anak ni Trump yan. Tapos meron na sila nung World Liberty Fi o something na ganon. Binabantayan na din yung kanilang mga comment pagdating sa crypto space. So ngayon, nag-comment dito si Eric Trump. Sabi niya, even if the price of gold goes up, there always be unlimited supply. Ang pinapoint niya rito, yung gold, hindi natin alam eh. Kasi pwede siyang maging unlimited supply kasi hindi mo pa na ma-mine lahat ng gold sa mundo. 'Di ba? May chance pa na makakuha ka ng maraming gold. Pero dahil kahit na may unlimited supply yung gold, tumataas yung presyo ng gold. 'Di ba? Pero Bitcoin is the only asset you can't get more of, no? Kumbaga, Bitcoin bilang lang 'yan. 21 million lang yung Bitcoin. Kumbaga wala ka nang mamamine, no? Yun na yun. It is what it is.
That's why everyone wants it kasi nga limited supply lang siya, no? Hanggang 21 lang siya. So kung magiging perks yung Bitcoin sa mundo, kailangan meron ka nun. Kasi imagine limited supply lang 'yun eh. 'Di ba? So ayun yung pinopoint niya rito, no? Kung gold nga umaangat bakit yung Bitcoin hindi? Limited lang 'yun. Oh, 'di ba? So ayun, ayun yung sinabi niya diyan. The Senate just released a new draft bill that could remove passive yield on stablecoin. Dito tayo tumagal mga idol Ito yung ayaw ng Coinbase. Gusto ng Coinbase kasi merong passive yield. No, makikita ka no sa pag-yield ng stablecoin. Kaya lang tinanggal 'yon. Na tayong tatanggalin ngayon sa Clarity kaya tumatagal. The amended crypto market structure bill would ban interest for simply holding stablecoin, allowing rewards only for activity like trading, staking, or liquidity provision. Kasi nga, kung magkakaroon tayo ng batas na ganyan, mga idol, tapos meron tayong yielding, yung parang staking, yung di ba sabi nga nila, kasi iba yung stablecoin mga lodis, kesa sa mga mismong crypto token, di ba? Baga ako, mag-yield ako, mag-stake ako ng XRP kasi volatile yung XRP, tumataas, bumababa, tumataas. Risky pa rin yun kasi nga volatile. Pero kung stable coin yung i-yield mo, wala ka nang wala ka nang aalalahanin. Di ba? Ba't kami aalalahanin? Stable coin yun. Di ba? Kumbaga sarap ng buhay mo kung marami kang stable coin tas naka-yield, sumasahod ka. 'Di ba? Ganon. So ayun yung gustong tanggalin nila kasi nga parang unfair daw 'yon, no? Ganito ganyan. So hindi pa tayo hindi natin hindi natin hindi ko malinawan to kasi nga wala pa yung mismong kabuuan ng batas Pero sabi nga the amendment crypto market structure bill would be ban interest for simply just holding coin. Kumbaga mag-hold ka lang ng stable coin kikita ka na. Ganon. Di saan kukunin 'yon? Kumbaga allowing rewards only for activity, kumbaga, pwede lang is yung, ayan only for activity like trading lang. Ayun lang yung papayagan. Staking or liquidity provision. So, ayan. Basahin natin to si Crypto Sensei saglit Here is the bank pushing money into the lobbyists who are putting pressure on the senators to remove passive yield on stables. Ask yourself, who does this hurt the most? You. 'Di ba? Kasi nga tama nga naman 'yun. Kunyari, ang sarap kasi noon 'di ba? Ni stable coin tas i-stock mo lang 'yan kumikita no, tumutubo. Ask yourself who does this help the most? Banks, no? Kumbaga, itong batas na daw na to pabor sa mga bangko, no? Ayun yung sinasabi ni Brian Armstrong Kumbaga, ibig sabihin kakampi natin si Brian Armstrong. Ayan yung sinasabi na, dapat mayroong yan. Ganito ganyan, no? Para sa community yan ganyan-ganyan, no? Kapag hindi nyo yan pinasa, wala, hindi ka namin kayo suportahan, parang ganun. So, box pa rin yung nasusunod. It's a draft amendment so might not pass. But the ask is clear. Ban convenient yield. Kasi napaka-convenient nga naman yun, di ba? Kasi stable coin, tapos i-stock mo lang, ikita ka. Because idle stablecoin, alam niyo ni idle, di ba? Idle stablecoin that pay look like deposits. If it goes through, yield just routes to DeFi o LP lending staking. Rails get regulated so strategy layers route around it. And that's fine. This leaves room for what actually matters. DeFi, neobanks, startups building innovation on top of the programmable money. The wrapper gets regulated while the logic layer stays open. So, hindi ko kaya explain yun. Ano ba yun? If you want yield in 2026, you'll have to provide liquidity or stake. The days of the lazy 5% are numbered. So, ayun Oo nga, no? Diba? So, ayaw nila talaga yun, mga lodi. Mga tamad kasi, stake lang yung yung stablecoin, kumikita ng 5% Parang yun Pero ang nun, dadami, no? Dadami yung mga mag-yield. Ayun yung mangyayari dun Madadami yung stablecoin. So, di natin, hintayin na lang natin kasi hindi pa tapos Mga idol marami pang
Marami pang babaguhin dyan, pwedeng hindi pa final yan. Kaya nga nadidelay kasi nagkakaroon sila ng pagtatalo. So hindi pa natin alam kung tanggal na talaga o ilalaban pa nila yan. Pwedeng maging goods pa yan o pwedeng talagang mawala na siya. Yung ganong system na. So ito, tinag sa atin to. Grayscale now has 30 plus crypto asset under consideration for future investment product including BNB, Hype, Bonk, Kaito, and more mga lodi. Etong Bonk, meme coins to. Kaito, hindi ko alam eh. Alam ko, meme coins din yung Kaito eh. Diba? Kaito. So, nag-pump ng 14% yung Kaito ah. Ay, hindi. Wait lang. Siyempre, 7 days lang. Grabe naman yun. 33 to 43. Ayun na, binanggit na dito. Ay, nakaka-news lang nun ah. Grayscale list, Kaito for potential product. Yung mga naghahanap dyan ng mga utility coins. Pwede na yung Kaito daw. Do your own research ha. Mga idol, no? I'm not a financial advisor. Huwag kayong umasahin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong mga token. Mga lodi. Tambay lang tayo. Yung Bonk din. Grabe naman si Bonk, mga lods. Mukhang may tropa si Bonk sa Grayscale ah. Imagine mga idol kung magkano yung Bonk ngayon, no? 0.30 pesos pa yan ha. Naka-pesos pa tayo mga lodi. Imagine. Saan na si Bonk? Ayan. Bumili ka ng 1,000 pesos na Bonk. Ilan yung Bonk mo? 1 million 1.4 million. Meron ka ng 1.4 million na Bonk. Pag meron kang 1,000 pesos. 5,000. Meron kang 7.2 million. Tama ba? 7.2 million na Bonk kapag bumili ka. Hindi ko sinabing bumili kayo ha. Yung Hype medyo malaki na yan, tsaka tong BNB malaki na yung price niyan. Na lodi. Ayan ha. So, shoutout sa kanila dahil nagkaroon ng update sa kanila dahil sa Grayscale. Pero 30 plus crypto asset eh. Ano yung mga yun? Ng labo, hindi ko masum to. Litecoin, XRP, andyan din pala eh. Currency to. Zcash. Ito pala yung mga yun, Zen, madami pala, HBAR din. Dito. Doge, Mana, Tau, LPT, Neuralink, LDO, BNC, Kaito, Ploki, o Plok. Hindi ko mabasa. Grass sumikat tong Grass ah. Dati, di ba? Ang daming nga rin yun eh. WorldCoin. Ayan, dahil pala yung mga lodi. And more. Kasama lang pala yun. So, kayong bahala dyan mga idol. Do your own research ha. Nako, may update tayo sa XDC mga lodi. We're pleased to announce that official SAN, UAE's AI Power Bank for the Digital Economy Bridging TradFi and DeFi has successfully integrated the XDC network. Wow. So may update tayo ngayon sa XDC. Umakit ba XDC? Check natin. 1.1%. Pero ang taas na kasi ng XDC, no? Hindi. Nakamax na ba ako? Nakamax na ako. Ano to? XDC network. Ba't ganito lang? Dali lang. Mukhang naglolo ko yung ating 24 hours yan. Max. Ayun. Kasi kala ko ito eh. Ganun yung itsura ng XDC. Yun yung bago lang. Ayan. Ang all-time high kasi ng XDC is nasa 9 pesos. So ngayon, 2.79 pesos siya. 71% sale. Ayan, si XDC. Okay, so this collaboration enables corporate and institutional clients to access blockchain-powered payments and institutional-grade digital asset custody on XDC network infrastructure, subject to regulatory approvals. The integration also support innovation in commodity markets through Comtech Official, bringing transparency, efficiency, and programmability to gold trading.
built for enterprise adoption, transaction on XDC network, and designed to align with ISO 20022 standard, supporting regulatory interoperability and future-proof financial infrastructure, mga idol, no? So sa mga nagtatanong, meron ako XDC dati pero nabenta ko na siya, no? Which is isa yung XDC sa mga good token for me, no, na ISO compliance. Kaya lang, syempre sabi ko nga hindi naman natin mabibili lahat, mga idol, no. Kung meron lang akong maraming pera isa na to sa mga binili ko, kaya lang wala ako niyan ngayon. If ever, no, if ever pa lang naman, pwede sa tayong bumili. Pero do your own research, no. Yun, do your own research, mga idol. At to sabi naman dito ni Vincent, hindi ko to nabasa, mga lodi, masyado Gusto ko lang mamaya ipapa-explain ko to ng Tagalog kasi gusto ko malaman yung opinion niya rito. My take, clarity will be passed first, then the crisis will force Congress to make it ingenious effective immediately, which means the market will be biased towards those pedigreed companies with quick to market solutions to the crisis. BRICS unit, alam niyo na yung BRICS, is the counter move to US hedge money, and our issuers will be forced to back with something real to compete, thus eventually restraining the debt market. At the Congress will be forced to restrain spending due to limited buyers for the debt they create. Meanwhile, sovereign debt is being abandoned and the Fed will be buying in bulk with Powell replaced. We will get faster regs, lower rates, hyperinflation of the Fed notes. Meanwhile, they cannot participate with CBDC and everyone is preserving value in stablecoin backed by something real or new. Ano yung nga to? Hindi ko maintindihan Tingnan lang natin. Bago yan, dito muna tayo. BTC Markets Investors Study Report 2025 claim XRP overtook BTC as a platform most traded asset and notes their role as a Ripple ODL partner, no? Na overtook ng XRP yung BTC as the most traded asset on our platform, mga idol, no? This reflects both our roles as an on-demand liquidity o yung ODL partner with Ripple and the strong engagement of the Australian XRP community. So sa Australia ata, mga idol, na-overtook na ng XRP yung Bitcoin, no? Sa trading volume, Ang post na yan sa X, dating Twitter mula kay Vincent Scott, tungkol sa kanyang personal na opinion take sa mga posibleng mangyayari sa ekonomiya ng mundo, lalo na sa Amerika, crypto banking crisis at political change sa ilalim ng administrasyon ni Trump noong 2026 context. Narito ang simpleng paliwanag sa Filipino language. O, ayan. Anong sinasabi niya? Madaling sabi. Una, ipapasa muna ang Clarity Act. Ito ay malamang tinutukoy ang Clarity Act o katulad ng batas para sa crypto digital asset sa US. Para malinaw na hindi securities ang ilang crypto katulad ng XRP at iba pa. Kapag naipasa ito, magiging legal at malinaw na pwede itong gamitin. So ayun na nga yun, no? Sabi ko nga pag nakapasa yung Clarity Act, isa yung XRP sa magbe-benefits doon dahil malalaman na hindi siya securities. At wala nang doubt sa kanya, kumbaga. Wala nang doubt. Solid na siya, kumbaga. Pwede na siyang gamitin. Pagtapos, dahil sa crisis, lalo na banking crisis, pipilitin ng pangyayari ang Kongreso na gawing agarang effective ang batas na yan. Hindi na kailangang maghintay ng matagal na implementation period. Dahil dito, ang market o ang crypto at stocks ay magiging pabor sa mga company na mabilis makapaglabas ng solusyon sa crisis. Halimbawa, mga legit at malalaking proyekto na handa na pedigreed companies with quick to market solution. So ayun na nga yun, yung mga mabibilis, no? At mga andyan na yung solution agad.
BRICS unit, ang bagong currency o unit ng BRICS currency, Brazil, Russia, India, China, South Africa at iba pa. Ito ang kontra moves nila laban sa dominance ng US dollar. Kaya mapipilitan ang US at mga issuers ng pera na mag-back ng totoong asset, yung ginto, pilak o iba pa, sabi, no, para makipagsabayan. Dahil dito, mahihirapan ng mangutang ang gobyerno ng US. Ayan. Kakaunti na ang bibili ng US debt bonds. Mapipilitan ang Kongreso na magtipid at bawasan ng gastos. Ang sovereign debt o utang ng bansa ay iiwanan na ng marami. Ang Federal Reserve ay bibili ng maraming debt, no, utang ulit. Palitan si Powell kasi mapapalitan siya sa May. Mas mabilis na regulation, mas mababang interest rates pag napalitan siya. Kasi syempre, ayun na yung gusto ni Trump, di ba? Tatanggalin niya na si Powell, tapos siya na yung masusunod. Pero dahil dito, magkakaroon ng hyperinflation sa federal notes, no? Kasi nga, syempre, aabusuhin mo di ba? Magkakaroon talaga ng inflation yan. At hyperinflation pa. Hindi makakasali ang CBDC o Central Bank digital currency ng US. Kaya maraming tao ang magtitipid ng value sa stablecoin na backed by something, katulad ng ginto, pilak o ang iba pa, o bagong honest Trump short-term debt. Sabi niya, ang lumang utang ay puro fraud o pandaraya lang. Naku, pwede pala yun. Sabihin mo na, yung utang ko dati, wala yung kalokohan yun, hindi totoo. Hindi ko mabayaran yun. Sa madaling salita, naniniwala siya na malapit nang mag-collapse ang lumang sistema ng pera o ang fiat money banking system. Sisimulan ng mataas na presyo ng silver o pilak, magkakaroon ng crisis sa mga bangko o HSBC, USB at UBS pala, sorry. At mapipilitang magbago ang US para makipagsabayan sa BRICS at sa bagong teknolohiya tulad ng crypto or stablecoin. Ito ay speculative opinion lamang niya. Hula ba sa kanyang analyst, hindi sa paniguradong. O yun na mga Lodi, no? So, kung makikipagsabayan yung US sa BRICS mga Lodi, kailangan talaga nilang gawin yun. No? Grabe, no? Napaka-importante ng stablecoin ngayon, no? Nakaback sa sa ginto o sa pilak o at iba pa. Di ba? So, kaya yung ating Clarity Act tsaka yung Genius Act is napaka-importante niyan. So, kailangan pulido talaga yan, mga idol, no? So, ayan Tapos, tayo dito. Draft Senate bill could reclassify major altcoins. Si George to An interesting section in the draft Senate crypto market structure bill addresses token classification. If a crypto token is the primary asset of the ETF listed on the National Security Exchange or registered under Section 6 of the Security Exchange Act, as of January 1, 2026, it would be exempt from being classified as an ancillary asset or a security. O ano ba yung mga nandiyan na mga Lodi, no? Na may mga ETF na, no? XRP, Bitcoin, Ethereum, o ano pa yung mga magkakaroon. Kasi kapag nagkaroon ka ng ETF mga Lodi, ibig sabihin exempted ka na from being classified as ancillary asset. Ano yun? Or a security. 'Di ba? So ibig sabihin safe ka na. Ganun, no? Ibig sabihin yung mga ina-apply ngayon na ETF token, magiging safe na sila, hindi na agad sila security automatic. Parang ganun. This means such tokens would not be subject to additional disclosure requirements and would be treated more like commodities, similar to Bitcoin and Ethereum, no? Ano ba yung may pinakamarami ngayon na ETF, di ba? Under this framework, token like XRP, Solana, Litecoin, HBAR, Doge, and Link are placed in the same basket as Bitcoin and Ethereum. O ano ngayon, ayaw nyo ba nun? Gusto nyo ba Ethereum lang tsaka Bitcoin yung hindi security o commodities, mga idol? Ito mga OG na Maxi, talagang gusto nila yun, sila lang Pero hindi sinasabing ganun yung ibig sabihin ni George. I don't know. Tropa ko yun si George Pero parang iniisip nila, ibig sabihin ba kaparehas na sila ng
BTC at Ethereum. Parang ang taas kasi ng tingin nila dyan. No? Kumbaga ito mga token na to is mga mahirap lang na hindi pwedeng maging kapantay nila. Ganon. Grabe kayo ah. So, hintayin nyo maunahan ni XRP ang dalawang chikito na yan. No? Dahil dyan, si George Olito sa Ripple. Lakang puro Ripple yung XRP yung post ni George ah. Kala ko ba ano to? Ripple presses SEC to lock in XRP post lawsuit status. In a powerful 9-page letter, Ripple is pushing a lifespan on the obligation framework. Security law apply only during the primary sale when there's real privity and enforceable promises. Once the relationship ends, XRP trades freely as a commodity on a mature exchanges. No more zombie promises. Hunting secondary buyers forever. This isn't just theory. It's Ripple turning their courtroom defense into federal policy. Right as a Congress and the new SEC under Paul Atkins are rewriting the entire crypto rule book in early 2026. If adopted, XRP and many similar tokens could finally trade without the SEC shadow permanently hanging over them. So, hindi na tinatanong to mga idol Tsaka hindi any similar token. XRP lang mga idol. Kasi XRP lang naman yung nanalo Di ba? Kumbaga, nung tinalo nila yung SEC mga idol, wala nang problema sa kanila. Sabi ko nga XRP lang yung pinaka-safe ngayon. Dahil siya lang yung nanalo. Pwedeng kasuhan pa lahat ng ibang coins kahit Ethereum Di ba? Pwede pang kasuhan yan, BNB, ganyan. Hanapan sila ng butas para makasuhan sila. Pwede pang mangyari yun. Pero yung XRP, hindi na kasi tinalo na nila yung SEC mga idol Napatunayan na nila na hindi sila security. Di ba? Ilang taon nilang nilaban yan. Hindi mo na kailangan sabihin yan, idol. Talagang gano'n na yan. Talagang finally trade without the SEC shadow permanently hanging over them na sila. No, pero hindi any similar token, XRP lang yan sa tingin ko mga lodi. Huwag niyo siyang ihalo, parang nagiging maxi na ako sa Bitcoin Huwag niyo siyang ihalo sa ibang token kasi iba siya. Ganito ba yung nararamdaman ng mga maxi sa Bitcoin? Huwag niyo ihalo yung Bitcoin sa ibang token, Bitcoin yan ganun. Nagiging na ako sa kanila. US, ito mga lodi US Venezuelan oil, the petrodollar, and the overnight $100 to 1,000 XRP. Grabe naman yun. Russia has, ito, hindi ko na babasahin Gawin natin yung kanina ulit. Para mas maganda. Pero bago yan, ito mga lodi. Nakita ko lang yung art na to. GTA 6, ito, Grand Theft Sweep. Si Brad Garlinghouse, The Boss, and Joel Katz, si David Schwartz, The Brain. Roll into Brussels like it's Liberty City. Sabi dito, mga lodi. Kilala nyo ba yan? Si Brad tsaka si David Schwartz. Mission, break 3 to 5 business days, dodge legacy excuses, and leave faster rails behind. It's not about crime, it's about timing. Grabe, sinugod nila yung... Ano sinugod nila dyan, Swift? Welcome to GTS. Yung Grand Theft Swift. Where the only thing getting robbed is delay. A must play for XRP holders. No, ayan. Sino yung tinutukan niya ng baril sa ulo? Still waiting. Tinutukan nila ng baril sa ulo. Mga pamilyar yung mukha mga idol Pinasok nila yung sweep boom boom. Eto, tanong ko lang mga lodi. Sino sa mga sino yung mga developers na may mga ganito lagi? Ang daming ganito ng nila Brad Garland, Joel, nila David Schwartz Sino sa mga developer ng token yung may ganito? 'Di ba halos wala? Halos sila lang lagi, Ripple lang Ito sino to? Akala ko si JE. Yung may island. Si Jeffrey.
Iba pala, akala ko siya eh. Ayun, nakamukha eh. Oh, saan si ano to si Christine Lagarde dito ng ano Di ba? Oh, ba't naging receptionist na lang siya? Oh, ayan oh. Grabe naman yun. Pinasok ng mga hip-hop. Oh, ayan, pinasok ng mga OG Mga lods ito na. Basahin natin to, mga lodi. Mukhang maganda to eh. Saan na? Ito ba yun? Ang kaka-scroll ko na wala na. Ang post na ito, ayan na. ay, ay isang speculation lang o haka-haka na teorya tungkol sa posibleng malaking pagtaas ng presyo ng XRP. Ang cryptocurrency na Ripple, ito ay hindi official na prediction kundi isang what if. No? Which is totoo naman. Gusto ko lang malaman. What if scenario na sinubukang i-connecta ang geopolitics kasi ito na yung nangyayari ngayon eh. Oil market at crypto. Narito ang paliwanag ng Pilipinas. Ano ang sinabi ng post? May mga pangyayari na maaring mangyari o nangyari na raw na magiging dahilan para biglang tumaas ng sobra ang presyo ng XRP. Sanction sa Russia at Iran. Kung mas lalong magiging mahigpit ang sanction o parusa sa langis ng Russia at Iran, maaaring tumaas ang presyo ng langis mula sa Venezuela at Saudi Arabia. Tandaan niyo mga idol, yung oil ng Venezuela parang USD may hawak niyan eh. Mas malakas na USD at petrodollar kapag tumaas ang presyo ng langis sa mga bansang iyon, may malakas na US dollar dahil karamihan ng langis sa mundo ay binabayaran pa rin gamit ang USD. Ito ang tinatawag na petrodollar system. Problema sa Japan ng yen. Dahil malakas ang USD, lalong mahina ang Japanese yen, hihina siya yen tumataas. Sa post, sinasabi na malapit nang maging systematic risk. Ano yung systematic risk? Malaking panganib sa buong sistema. Ang kahinaan ng yen, kaya posibleng mapilitan ang Bank of Japan na magtaas ng interest rates ng biglaan. Alam niyo naman pag nagtataas ng rates yung Japan, di ba? Bumabagsak yung market. Biglaang pangangailangan ng mabilis na liquidity. Kung biglang magtaas ng rate ang Japan, magkakaroon ng gulat sa financial market. Kailangan ng isang mabilis na paraan para maglipat ng pera o magbayad ng utang sa buong mundo ng mabilis at mura. Papasok si XRP bilang solusyon. So, ayun pala yung yung kanyang suggestion. Ayon sa post, ang XRP na ginagawa para sa mabilis na cross-border payment ang magiging bridge o tulay para sa liquidity na iyon. Kaya raw, posible na tumaas ito ng $100 hanggang $1,000 overnight. Grabe naman yun sa isang gabi lang. Di ba? Naniniwala ba kayo doon? Ako hindi eh. Ano ang ebidensya o basihan na binanggit? Syempre magbibigay siya ng ebidensya o basihan niya. Nagkaroon nga raw ng pagbisita si Trump sa Saudi Arabia noong 2025 at may 600 billion na investment deal na inihayag. Totoo ito, basa balita, no? Totoo naman talaga yan. Kasama raw sa mga meeting ang mga malalaking kumpanya tulad ng BlackRock, pero walang direktang ebidensya na kasali si Ripple o XRP sa mga usapan na yon. USD, Japanese yen, ay nasa paligid ng 158-159 ngayong Enero 2026, malapit sa sinasabi na post na systematic risk level. Anong realidad ngayon sa January 2026? Ang presyo ng XRP ngayon ay nasa $2 hanggang 2.16 lang. Depende sa araw. Karamihan sa mga seryosong price prediction para sa 2026 ay $3 hanggang $8 lang. Ako sangayon ako doon. Standard Chartered nagsabi ng $8 max. Iba naman ang $3 to $4. Ang 100 to 1,000 na sinasabi sa post ay sobrang optimistic at halos imposible base sa kasalukuyang market. Ito ay typical na moonshot theory na madalas makikita sa crypto community, lalo na sa XRP army. No? So talagang sino kasi Jay Clubber? Ganun nga mag-predict. Sa madaling salita, ito ay isang exciting na kwento para sa mga naniniwala sa XRP pero sobrang speculative pa. Hindi pa nangyayari ang eksaktong chain of events na sinasabi. At kahit mangyari man, hindi garantisadong aabot ng $100 ang XRP overnight. Pwede nga yan eh. Kumbaga, mangyayari siya. Mangyayari yung event na pinipredict ni Daryl Remerif
Pero hindi siya ganun kalaki magmo-moonshot, sabi nga nila, hindi aabot ng 100. Siguro double digit lang, mga 11, 10, ganun, malaki na yun eh. Kung may tanong ka pa tungkol dito, ay mag-research ka ng sarili mo, sabi ni X, o ni Grok. So, ayan. Grabe, no? Yung mga news natin ngayon, mga idol, parang hindi pa natin sure kung hanggang saan aabot ang market ngayon. Kung lilipad na ba o magkakaroon pa ba tayo ng mahabang consolidation ngayong January. Pero for sure, mga lods, sa akin sa tingin ko lang, merong mangyayaring mayroong may mabigat na mangyayari ngayong January. Hindi nga lang natin alam kung anong part ng January. Pwedeng mid, o pwedeng mga nasa 20 o dulo na ng January. Magkakaroon tayo ng, sa tingin ko lang to, no, speculation lang to sa akin, mga lodi, na pwedeng mag-spike, may magkaroon ng spike ngayong January. January lang to mga lodi, pinag-uusapan natin pwedeng mali ako at usually naman mali tayo. So, kayo nang bahala dyan, no? So, ayun, grabe, no? So, itong trade natin, mag-aabang ako ngayon, siguro, syempre, dahil lumipad to, mga to, bias ko nito short. Kailangan mag-short ako kahit kumita lang tayo ng mga 20 USD pa, masaya na tayo doon. 20 to 30 USD, check natin. Sabihin natin na dito siya nagsimula umangat. So, in-expect natin na bababa siya. Ay, sakto Oh, sakto dito sa ano na to, sa week na yan, Oh. Abangan natin dyan. Pag tumaas siya dito, mag-short tayo, hintayin natin dito. Take profit tayo pagdating dito sa half. Abang na tayo ng long ulit. Ganun yung plano ko dyan. So, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Alam nyo na yan. Good morning, good morning, good morning. Mamayang gabi, kita-kits ulit tayo. Basa tayo, comment. Maraming salamat. Sana enjoy nyo ang ating video. Check nyo yung mga link dyan sa description natin. No? Lalo na kung wala pa kayong crypto exchange, check nyo dyan. May link tayo dyan, mga lodi. Legit link. Hindi phishing site. Ayan. Kita-kits tayo mga idol. Like nyo yung video. Maraming salamat. At What's up? Subscribe to Clives Gaming and subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, if you don't subscribe to me, you will be trapped with, what's that thing called? Icebox. Icebox. So, peace.